Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Kumusta na mga kapatid? At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Atin hong pag-uusapan ang paglago at saka perspektibo. Opo, alam nyo, pag sinabi natin yung salitang perspektibo, ang ibig sabihin po nito ay iba't ibang anggulo pagtingin sa isang bagay. At kung meron pong isang bagay na masasabi nating malaking na itutulong sa atin ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po yung pagbibigay sa atin ng naiibang perspektibo. Halimbawa, naalala ko po noon, meron akong aklat na binabasa tungkol po sa marriage. At pinaliwanag po ng author doon kung papaanong yung konsepto natin ng marriage ay unti-unting mas hinuhubog ng pananaw at values ng mundo sa halip na ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya, tingnan mo nangyari. Tayo ay mga mananampalataya, pero yung ating pinapahalagahan, ginagawang ambisyon, pangunahin sa ating mga marriages ay walang pinagkaiba sa mga ginagawang pangunahin ng mga taong wala namang pagkakilala sa Panginoon. Totoo yun no? Kaya mahalaga po na talagang basahin, aralin ang salita ng Diyos nang makita po natin ano ba yung tamang perspektibo. Paano ba natin haharapin ang mga hamon? Sabi ng author na yon, the goal of marriage is not happiness, the goal of marriage is holiness. Napakabigat pero totoo Ngayon, paano nakakaapekto yan? Ito po, pag ang layunin po ng marriage ay happiness, tingnan nyo mangyayari, papasok sa relasyon dahil doon daw masaya. Pag hindi na masaya ang relasyon, alisa na. Pero pag ang nakita nating goals, ang ayon nga sa sinasabi ng salita ng Diyos, Kaya dun sa Ephesians chapter 5, ang sabi niya sa mga husbands, love your wife as Christ loves the church. And then ang sabi naman niya sa mga kababaihan, sa mga misis, submit to your husband as unto the Lord. So ibig sabihin, itong ating pagpapatuloy sa marriage ay nakabase, nakapundasyon sa isang lumalagong kaugnayan sa ating Panginoon. So napaka-importante niyan mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na makita natin na pag ang goal ay happiness, hindi magtatagal, maghihiwalay na. Bakit? Di na masaya Pero pag ang goal ay holiness, ang palagi nating tanong ay, Lord, what do you want me to do in this particular situation? Diba? Naiiba, Bakit naiiba? Kasi nga, ang layunin, ang hangarin ay walang iba kundi ang paglago po natin sa kabanalan. Kaya ang iniisip natin, ano ba ang kalooban ng ating Panginoon? Isa lamang yan, larangan po ng marriage. Halimbawa, pagdating din sa pananalapi, di ba? Ang tawag natin sa tamang paggamit ng pananalapi at pag-manage nito ay stewardship. So para sa mga tao na wala pong tamang pananaw sa stewardship, merong isang passage sa Old Testament na nagsasabi, the wealthy and the wise are enriched by their blessings. Yung mga tao daw na nagkakaroon ng pananalapi at marunong, lalo pong pinagyayaman, ibig sabihin ng pinagyayaman doon, di lang materially, sila po ay nakikinabang ng tama sa mga pagpapalang dumarating. Pero ang sabi rin doon, but the wicked will waste their blessings. In other words, ang pera, neutral, ibigay mo ito sa isang tao na merong kaugnayan sa Diyos at lumalagong kaugnayan sa Diyos,
ang pananaw at paggamit po rito ay naiiba. The same money, ibigay mo sa taong may bisyo, mahilig sa sugal at magulo buhay, pag binigay mo sa kanya yan, ang paggamit po nito ay naiiba rin. So in other words, hindi po yung pera mismo, kundi sino yung tatanggap dahil yun po ang magde-determine kung paano natin gagamitin yung pananalapi. So sana po maliwanag sa atin yan dahil again, pinag-aaralan natin is all about growth and perspective. No? So mapapansin mo, yung pananaw sa pananalapi ay naiiba, nagkakaroon ng paglago dahil may bagong perspektibo. Dahil tinitingnan natin ang mga bagay-bagay through the lens of Scriptures. Kaya mahalaga yung inaaral ang salita ng Diyos, hindi lang para kumuha ng encouragement pag tayo po'y nalulungkot, hindi lang ho para magkaroon tayo ng lakas pag tayo ay problemado, hindi po. Kailangan natin to so that we will be strengthened, but at the same time so that we will see God's perspective and God's will sa lahat ng bagay at ito po ay maa-apply natin. Kaya nga mahalagang alalahanin mga kapatid na pag pinag-uusapan po ang tungkol sa either discipleship, spiritual growth, ang mga bagay na ito hindi po limitado yan sa church life or ministry. Pag pinag-uusapan ng mga bagay na yan, saklaw po dyan mga kapatid, saklaw dyan. Yung pong lahat ng aspeto ng ating buhay. So napakahalagang makita yon, mahalagang maunawaan yon, at mahalaga po na ating maisabuhay iyon. Kasi ang totoo po, yung pag-aaral natin ng Bible, the more we learn it, the more we grow sa application po nito, mapapansin mo pati yung iyong personal na buhay, nagkakaroon ng pagbabago dahil yung pagpapasakop sa Lordship ng Panginoon will benefit all other aspects of life. Yung paglago sa kaugnayan sa Panginoon will benefit all other aspects of life. Yan po ang katotohanan. At isa pang mahalagang bagay, at ito po ang pagtutuunan natin ngayon dahil alam naman natin itong nakalipas na mga araw ay talagang bat-bat ng problema. Sabi nga nila dalawang klase ng tao, yung mga tao pong namroblema dahil po sa mga recent na kalamidad. So nagkaroon sila ng problema. At yung pangalawa po, yung mga taong nadagdagan ang problema. No? Kasi ibig sabihin, may dati na silang pinoproblema, nadagdagan pa ngayon, di ba? Minsan may mga taong may karamdaman na, hikahos na nga sa buhay. May mga tao rin po na marahil ay meron ng mga iniinda before the calamity. Tapos ito pa, may dumating pa na mga kalamidad. No? Talagang kalunos-lunos, ika nga. Kaya ang malaking hamon po sa puntong ito is how do we view trials? Dahil yung pagtingin po natin sa trials will determine how we handle trials. At ang Biblia po ay tinuturuan tayo kung papaano haharapin ito. Tingnan niyo po. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 2 to 4, Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So, nakita po natin sa passage, naiiba yung perspektibo. Bakit? Dahil sinasabi niya sa atin, pag may problema, mga problemang dumarating, consider it an opportunity for great joy. Ano ba ito? Tayo ba ay tinuturuan ng isang bagay na imposible? Ito ba isang bagay na hindi naiintindihan ng sumulat? Ito ba yung tipong hindi niya alam kung ano yung pinagdadaanan natin kaya niya nasasabi ito? Bakit? Bakit kaya ito? Ang reality po ay, pag ating inunawa ang passage, binibigyan niya tayo ng panibagong perspektibo dahil hindi lamang yung pagsubok, kundi ano po ang ginagampanan ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok at ano ang kanyang pinapahalagahan. Meron pong isang author, si Rick Warren, sa kanyang aklat na Purpose-Driven Life. Ang sabi po niya doon, ang goal daw po ng Panginoon sa ating buhay is not comfort but character development. In other words, Christ-likeness. Ano po? So, mapapaisip tayo kasi kung inaakala mo na yung ultimate goal sa buhay is comfort, hindi po natin mare-reconcile yung presence ng problems, trials, hardships
sa ating kaugnayan sa Panginoon. Di po ba? Ako po ay from time to time ay nag-exercise. Naalala ko noon, pagka nagpupunta po ako sa gym, meron po, siguro karamihan ng mga gym ay meron nito eh. Yung nakapaskil na nakasulat, no pain, no gain. Siguro narinig nyo na rin yan. No pain, no gain. So in other words, kung wala hong pagdadaan ng hirap doon sa iyong exercise, wala kang masyadong pakinabang mula doon sa exercise na iyon, di ba? So kung ayaw mong mahirapan at ang gusto mo lamang ay ma-develop ang iyong sarili, well, ang sinasabi niya hindi mangyayari dahil kinakailangan meron ding sakripisyo, may pagtitiis. Ngayon, kung ang goal doon sa gym ay comfort, palagay ko hindi maglalagay ng barbell, hindi maglalagay ng mga treadmill, hindi maglalagay ng exercise equipment. Baka ang ilalagay ho doon milk tea, kape, tapos ay supang napakalambot, kasi hilata ka na lang. Hindi ho gym ang tawag doon. Kaya nga, pag tinignan mo pa lang yung gym, makikita mo, alam mo na kagad, pagpasok mo, merong gagawin at merong exercise at ito po ay kailangang pagsikapan. So, depende sa kung ano yung purpose. Now, ang question po, how do we see the Christian life? Ang goal ba ay comfort? Well, kagaya po ng ating nasabi, the goal is Christ-likeness, character development. So napaka-importante na maunawaan yan because the goal will change our perspective. Dahil ang sabi ho ng passage sa atin, verse 3, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So tingnan niyo yan. Pag merong pagsubok, tayo po ay napapalago sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. So, ibig sabihin, nababago yung pananaw dahil ang tingin natin ngayon sa pagsubok, ito po ay pagkakataon para tayo po ay turuan, pagkakataon para tayo po ay hubugin, pagkakataon para tayo po ay palaguin. So, pag alam mong ganun ang layunin ng Panginoon sa pagsubok, ang pananaw mo sa problema naiiba. Una, sa halip na isipin mo, Lord, ba't ako? Siguro ang isipin mo, Lord, how can I learn? How can I grow through this experience? Ito maisingit ko lang. Meron akong isang ginawang lesson on facing problems and we tried to identify yung mga causes ng problems. Ano ba yung pinanggagalingan ng mga problema? Well, yung mga day-to-day problems natin, I can categorize it into 3. Maaring meron pang iba at hindi naman natin sinasabi na absolute na ito. Pero ang point po, 3 ang medyo lumilitaw na mas pinanggagalingan ng ating mga problema. Ano-ano po yon? Well, number 1 ay natural calamities. Ayan, nakikita nyo po. Marami ang nasalanta, marami ang nalubog sa baha, maraming nasirang gamit at kung ano-ano pa. So, natural calamities. Pero alam po natin na dumarating yan, pero hindi naman lahat ng problema natin pwede nating isisi dyan. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin natin na dahil dyan, lahat ng problema nagsulputan. Ang totoo po, well, nagkikreate siya ng problems, malalaking problems, pero hindi lahat ng problema natin galing dyan. Dahil may mga times, wala pa mang kalamidad, meron na tayong pinoproblema. So yung pangalawa po ay man-made. Dalawang kategory po yan. Yung isa, man-made, gawa ng ibang tao. Siguro po, ninakawang ka, ginawang ka ng hindi tama, so sila yon. Okay? Wala kang ginagawa, pero sila po ang kumilos ng may ganoong maling kaisipan. So we can say ito pong karagdagan is itong tinatawag nating man-made. Yung pangatlo po ay self-inflicted problems. Ikaw ang pumili, ginusto mo, at ayan, merong resulta or consequence. Ngayon, kung ihahanay po natin yung 3, natural calamities, man-made, and then yung isa, although man-made din po ito, pero i-categorize natin as self-inflicted, saan po lumalagay yung ating bulto ng ating problema? Hindi po ngayon, yung kabuuan ng buhay natin. Well, if we will be honest, siguro po masasabi natin na marami sa ating problema, self-inflicted ang cause. Di po ba? So dahil self-inflicted po ito, ayan, nakikita po natin na
tayo may gusto at tayo rin po naaapektuhan. Kaya nga, yung problema po, pag dumarating, una, paraan ito to evaluate. Saan ba nanggagaling tong problema na ito? Ito ba ay self-inflicted? So kung self-inflicted, meron kang solusyon. Di ba? Alam mo na ikaw mismo ay pagmumula ng solusyon, self-inflicted. May mga times na tingin natin problema pero actually, produkto po ito ng immaturity. Di ba? May mga times kasi na kaya tayo namumroblema sa isang bagay, kulang po tayo sa paglago. Yung bang dati kaya hindi mo magawa kasi hindi mo alam, pero pag lumipas na ang mahabang panahon at yun pa rin ang dahilan mo, then perhaps ang isang dapat pag-isipan dyan bakit hindi nagde-develop? Bakit hindi nag-grow? So we have to really face the problems and approach the problems in the right way. So aside from that, kinakailangan din po nating maisip at makita mga kapatid na itong mga self-inflicted problems na ito, minsan ginugusto rin natin ito dahil sa ating kasalanan. Di ba? May gusto kang bisyo o ngayon may consequence. May bagay na mali, ginusto mo. So ngayon nagsasuffer ng consequence. So yung mga trials, sometimes they come, ang tingin natin trials, but in reality, baka namang consequence yan ng ating mga ginagawa. Yes, may mga taong nagkakasakit, wala silang bisyo, pero alam natin na may mga taong nagkakasakit dahil sa kanilang bisyo. So, in other words, sabihin natin, may pagsubok ako bakit may sakit ako ngayon, yung sakit mo ba ay self-inflicted? So kung ganon, yung trials po paraan for us to have a realization. Realization na mali ito, dapat ko itigil. Marami po akong narinig sa mga seminar sa finances, money management and stewardship. At sinasabi nila, marami sa mga taong dumadalo ng ganoong uri ng seminar ay nakaranas ng makalustay ng pera, maging walda sa pera, magpabaya sa pera. And eventually, na-realize po nila this is not the right thing to do. So they have to change. So dahil po dun sa pagbabago na yon, ayan, nakikita po natin they are improving. Okay? So ngayon, dahil tinuturuan tayo ng tamang perspektibo, evaluate. Pangalawa, tinuturuan tayo ng panibagong perspektibo. Ano ba mahalaga? Ang mahalaga ay growth. Kaya sabi ng talata, your endurance has a chance to grow. Kaya pala sinasabi na when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. Kasi pag dumarating po itong problema, it gives us the opportunity to grow. Naalala ko ho noon, merong pandemic ito. Meron po akong nakausap na tao na sabi niya, Pastor, itong aking isang kaibigan, matagal ko nang gustong masama sa paglago sa pananampalataya. Kaya lang, sobrang yaman Yung bang sa sobrang yaman niya, hindi niya makita ang pangangailangan sa Diyos. So, ganun po. Sabi ko, ano pong nangyari? Anong gagawin? Sabi niya, wala Kasi pag hindi makita ng tao ang kahalagahan ng Diyos sa kanyang buhay, dahil tingin niya okay naman siya, talagang minsan merong pride. Alam niyo, nung pandemic, medyo tumagilid yung negosyo. Ayun, naging bukas ang buhay sa Panginoon. So, ibig ko sabihin, sa isang banda, from a financial standpoint, nawawalan ako ng pera, lugi. Pero from a spiritual perspective, actually okay. Bakit? Kasi nangyayari po, ito yung problema na nagre-resulta sa realization ng pangangailangan natin sa Diyos. Kaya nga, napakaganda po yung pinapaliwanag sa atin dito. Pag naintindihan pala natin na yun ang paraan, then ang hahanapin natin ay paglago. Kaya mapapansin mo, if you are outgrowing your problems, maaaring yung dating problema nandyan pa rin, pero hindi ka na namumroblema. Marahil may problema ka pa rin, pero yung problema mo is on a higher level dahil yung maturity mo ay tumaas din. Yun ang napakagandang makita, mga kapatid. Kaya malaking hamon sa atin ito to really think about growing in our relationship with God. So, tingnan po natin ngayon, how do we face trials? Anong kailangan natin gawin? Well, una, we have to redefine trials. Kasi
kadalasan pag sinabing pagsubok, no, allergic kagad tayo parang ayoko niyan. Teka lang, bago natin talikuran, isipin muna natin, ito ba ay negatibo o ito ba ay dapat natin pagdaanan so that we will grow? Kaya nga sabi rito, let it be an opportunity for joy. Hindi naman po yung tipong naghahanap tayo ng problemang lilikhain natin para sa sarili natin, pero sinasabi lang sa atin dito, hindi pwedeng pag may problema, suko lang tayo ng suko o kaya iniiwasan natin. Dahil ang reality, pag sinukuan mo yan, you don't learn the lessons, you don't improve, you don't grow. Pag iniwasan mo yan, you don't learn the lessons, you don't improve, you don't grow. So ganun din nangyayari. So we have to check, redefine trials. Sabi po sa Romans 5:3, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they are good for us and they help us learn to endure. Ang klase si Pablo, no? We know that they are good for us. They help us learn to endure. Grabe, ano? Pangalawa, we have to renew our attitude towards difficulties. Sabi po ng isang author, no matter what happens to you, what matters is what happens in you. Yan. Ano ba yung nangyayari sa kalooban? Kasi po, pagka magulo yung paligid, pagka maayos ang kalagayan ng kalooban, alam natin aahon. Pero kahit maayos ang paligid, pagka guho tayo at bagbag tayo sa kalooban, minsan ang ayos-ayos, nagtataka tayo, bakit na de-depress, bakit nalulungkot? Well, again, yung kalooban is important. Si Habakkuk, pinakita niya ito. Sabi niya sa Habakkuk 3:17-19, even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vine, even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty. Yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He will make me as sure-footed as a deer, able to bring me safely over the mountains. Napakaganda nun, ano? Even though, no, sa kabila ng lahat ng aking pinagdadaanan, ang sabi niya, napakaganda, I will rejoice in the Lord, I will be joyful in the God of my salvation. So, tandaan po natin yan, we have to renew our attitude towards difficulties. Number 3, remember God's nature. Ayan, pag dumadaan ka sa problema, alalahanin mo kung sino ang Diyos, ano ang kanyang katangian. Let me end with this passage from the book of Lamentations. And kung kayo po ay problemado ngayon, kung kayo po ay may pinagdadaanan, well, I want you to listen to this passage kasi po sinulat ito sa gitna ng napakatinding kalagayan po sa kasaysayan ng Israel. And yet, listen to the words. Kaya nga pangalan pa lang ng aklat, Panaghoy. Sa English po ay Lamentation. So let me read it for you. The thought of my suffering and homelessness is bitter beyond words. I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Yet I still dare to hope when I remember this. The unfailing love of the Lord never ends. By His mercies we have been kept from complete destruction. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Alam ko po maraming nakaka-relate dyan. Sabi nga niya, I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Yung kanyang homelessness na binabanggit is bitter beyond words. Pero napakaganda po. Great is God's faithfulness. God's mercies begin afresh each day. So I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Now, pakinggan niyo po ang isang panalangin na aking nabasa one time. Sabi po ng panalangin, Lord, when I lose hope, because my plans have come to nothing, help me to remember that your love is greater, is always greater than my disappointments, and that your plans for my life are always better than my dreams. Amen. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito. Ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS
FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.